Hi, ako si Mama Raquel. Papa Jonas. And this is Toby! So, si Toby nung pinanganak po siya, meron siyang congenital heart disease kasi nung nasa tummy ko pa naman siya is healthy baby naman siya according dun sa mga results ng ultrasounds niya. Pero after nung pinanganak ko na siya, nung lumabas na siya, doon na notice ng mga doctor tsaka ng nurses na may something sa paghinga niya. And then, sabi ng doktor, tingnan daw yung heart niya. And then doon nakita na meron siyang congenital heart disease na pulmonary stenosis. Yung veins doon or yung ugat sa puso niya is masikip. Hindi siya makapag-function. Yung kumbaga yung pagbuga ng blood from the heart, hindi niya maibuga maigi kasi hindi bumubuka ng maigi yung parang pinaka-filter ng ugat niya. During that time, ayaw rin namin na questionin si Lord, si God na bakit kami yung, kumbaga, ang dami namang family na nanganganak, bakit kami? We don't question God regarding this, no? Pero sabi ko nga, it's a challenge for us kung paano namin ipapakita yung faith na meron kami during this time. Sabi ng doktor, kailangan makandak agad yung catheterization sa kanya kasi hindi na pwedeng patagilin. Nung tinapat kami ng doktor, sabi niya, kailangan namin maghanda ng around 600,000 higit. Ganun kalaki. Nakipagtawaran ako sa doktor doon, hindi alam ni Raquel eh. Kasi ang meron lang kami noon is yung pang cesarean section. Oo, pang cesarean. Diba, yun lang yung ipon namin that time. Siyempre una, pinagkatiwala ko sa Panginoon kung paano kung paano siya gagawa ng paraan. And then, pinasok sa akin ng Panginoon yung isang tao na si Manoy Wilbert. Pinakita sa akin ng Panginoon, subukan mo, parang, kasi wala namang mawawala kung susubukan mo. Walang assurance, walang kasiguraduhan kung ano ba. Kasi syempre, malaking halaga yun eh. 341 na madaling araw. Naglakas loob ako na actually chat eh. Chinat ko lang kay Manoy. Tinext ko lang na kailangan ni baby na agarang operasyon sa puso niya dahil kung hindi ako pwedeng magkomplikasyon. Ganyan. Tapos sinabi ko yung amount. Sabi ko, Manoy, ganito yung kailangan namin para makapag-conduct ng operasyon kay baby. Same morning, nag-text siya, sabi niya, okay na, sige, pag-go mo na. Tapos yun, talagang sobrang pasasalamat ko nun sa Panginoon, una sa Panginoon, kasi kumbaga, hindi na niya ako pinahirapan pa na maghanap kung sino, kung kanino, kung aakyat ba ako ng bus, magtatawag ako ng, di ba, parang ganon. Umaga ng 6:00, dumating yung pera. Kinahaponan, nag-undergo kagad si baby ng catheterization niya. And after ilang oras, naging successful yung operation ni baby. Napaka-healthy. Napakakulit. Alam niyo yung maliit siya pero siksik. Ang bigat. And napaka-mapagmahal na bata. Sobra. Kumbaga, kung titignan mo siya ngayon, ang layo-layo na niya ng itsura niya nung time na talaga meron siya pinagdaraanan during that time. Talagang sa mga katulad namin na meron din pinagdaraanan na ganito o dumating sa sitwasyon na ganito, ang masasabi ko lang sa inyo is huwag kayong mahiya na humingi ng tulong. Huwag kayong mahiya huwag kayong matakot. Kumbaga, hindi basihan ng estado ng buhay para sabi mong kung tutulungan ka ba niya o hindi. Para kay Manoy, talaga napatunayan ko na walang mahirap, walang nakakaangat. Kumbaga, para sa kanya lahat, whether ikaw'y mahirap, ikaw'y maayos ang buhay, hanggat kailangan mo ng tulong, nandyan palagi si Manoy. Yun yung pinatunayan sa amin ni Manoy Wilbert sa amin na talagang labis kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil merong ginagamit ang Panginoon na isang tao na instrumento bilang daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng buhay ni Manoy Wilbert.